Leila de Lima at ngayon ay miyembro ng o party list representative ng ML, Mamayang Liberal. Sa kanyang pagsali sa House Prosecution Team, walang conflict of interest. Ayon naman sa isang leader ng Kamara, CRH12, Milky Rigunan sa detalye ng balita niyan. Bakit Milky? Magandang umaga. Magandang umaga kay Raymond at Sister L. Late mong kinatawanan ng Kamara sa 20th Congress si dating Senator Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. At isa ito sa mga patakaran kaya napili siya na maging miyembro ng House Prosecution Team na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Sa muna'y pagsali ni de Lima sa kompetisyon ng House Prosecution Team dahil kritiko ito ng mag-amang Duterte. Ayon kay Adjong, hindi matatawaran ng track record at legal experience ni de Lima lalo na sa usapin ng human rights at extrajudicial killings kaya siya ay kwalipikado para tumulong sa pag-usig sa vice-presidente. Sinabi ni Adjong pamilyar si de Lima sa mga kaso ng pagdukot at sa dami ng mga biktima ng EJK na nasa mga affidavit ng whistleblowers na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Matatandaan sina Las Cañas at Matobato ay parehong umaming hitmen at kasapi sa tinatawag na Davao Death Squad na muna'y pinamunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadawit din sa EJK ng alkalde pa ng Davao City. Kasamang EJK sa Articles of Impeachment na ipipresenta ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Kinumpirma rin ni Adjong na kinukonsidera ng House Prosecution Panel ang pagkuha ng external legal experts para makatulong sa pagbubuo ng matibay na kaso na pinayagan din noong 2012 sa impeachment trial naman ni yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Ako si New Criguna Nagurat para sa DZRH. Yes, Laki Raymond. Yung nakita ko na meron ng acknowledgement si House Speaker Martin Romualdez doon sa pinadalang sulat ni Senate President Jesus Escudero na magpipresenta yung prosecution team, ipipresenta sa Senate sa Monday yung kanilang articles of impeachment. Anong balita dyan kung naka-ready na sila yung team para sa Monday? Oo. Naka-ready na sila, Laki Raymond at Sister L, kasi magbubukas uli ang sesyon ng 19th Congress sa Monday. Ang sabi ay nakahanda na ang House Prosecution Team. Ang hindi lang alam kung isa lang ang magpipresenta ng Articles of Impeachment o kaya naman ay dadalo yung 11-man House Prosecution Team. Pero most probably, 11 para ipakita rin ang determinasyon at kahandaan ng Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Doon sa una, banggit nila kasi di ba 7 yung articles of impeachment, pero parang may mga naririnig tayo na parang ang gusto yata ng yung iba i-trim down para hindi masyadong mahaba. Parang kalahati na lang or 3 or 4 articles of impeachment, pipiliin na lang doon yung mga supposedly ay mabibigat, yun na lang ang ipipresenta. Ganun, anong balita dyan? Oo, pag-uusapan siguro within this week bago sila humarap sa Senado para ipresenta yung articles of impeachment kasi gusto nga nila napaikliin din. Ang mabibigat kasi nakikita nila dito yung human rights, extrajudicial killings at yung kumbaga ay paglustay, paglustay sa pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng siya pa ang kalihim naman ng Department of Education. So ito ay ipipresenta yung articles of impeachment pero most probably kasi sabi nila baka isa lang daw pero ang kinukonsidera 11 ang pupunta sa kanila sa Senado sa Lunes para ipresenta ang articles of impeachment. June 3, Lakay Raymond, ay ikukonvene naman ang Senate Impeachment Court. Tama ba yan? Yun ang sabi. After na mabasa ng hapon ng Lunes yung articles of impeachment, ay yun, the next day 9 o'clock magkukonvene na ang Senate as an impeachment court para simulan yung mga proceedings. Pero kumbaga parang pa lang yun preliminary kasi kasi yung pag mangyayari diyan is mag-i-issue daw muna sila ng, kasi tinanggap na yung formally yung complaint, padadalhan na ng abiso or summon si Vice President Sara Duterte para sagutin yung mga complaint laban sa kanya, and initially
10 days ang ibibigay sa kanya yung kanyang team para sagutin yung mga reklamo. So, kumbaga parang ano lang muna yun, preliminary, yung 2 and 3, then magkakaroon ng lull dahil 2-week break lang naman, ay 2-week session lang ito. 2-week session. So, Tapos, abutan ng break, the next is 20th Congress na, at yun, magkakaroon muli tayo ng tanong, kung gaya ng sinasabi ni Attorney Romy Mac kahapon, Yes, hindi po pwedeng tumawid yan, sabi niya. Bagamat yung ibang legal experts naman, pwede daw tumawid sa 20th Congress. Yun, Sa talaga. 20th Congress, oo. So, abangan natin dahil kung yan ang magiging posisyon o kaya ay masusunod na timeline, tama yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na masisimula ng impeachment trial, yung talagang litis pagkatapos na ng July. State of the Nation. Tama ba? Oo. Gusto na ni Pangulong Bongbong Marcos. July na kung sakasakali. So, Alright. July, kompleto na rin ang bagong 12 senador na uupo naman sa 20th Congress. Alright. Sige, salamat Miss Milky at Thank you, Ma'am Milky. magandang umaga dyan sa Kamara. Magandang umaga, kay Raymond at Sister L. Ako si Milky Regunanagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.